Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 6 Day 3 Let's learn about Letter G Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about letter G. Day 3. At the end of the lesson, the learners are able to identify the letter G and its sound. Read words that contain the letter G. Write words that contain the letter G. And substitute individual sounds in simple words to create new words. Anong mga salita ang alam ninyong nagsisimula sa letrang G? Narito ang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang G. Gaya ng gitara, gatas, gunting, gulong, goma, gulay, gamot, ginto, gabi. Kahapon ay pinag-aralan natin ang titik N at ang tunog nito, maging ang mga salitang nagsisimula sa titik N. Pag-aralan natin ngayon ang tunog ng titik N. Ito ang titik N. Ito ang malaking titik N at ito naman ang maliit na titik N. Ang tunog nito ay Narito naman ang mga salitang nagsisimula sa titik N, gaya ng nena, nuno, niyog, nanay, nata, nota, noo, nobela. Ang mga salitang ito ay nagsisimula sa titik N. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang letrang G, ang tunog nito at ang mga salitang nagsisimula sa letrang G. Ang aralin natin ngayon ay nakatuon sa pagkatuto tungkol sa letrang G, ang tunog nito at kung paano ito ginagamit sa iba't ibang salitang Filipino. Basahin ang isang maikling kwento at pagkatapos ay tukuyin at talakayin natin ang suliranin at solusyon sa kwento. Narito ang isang maikling kwento. Si Galay ay may mga gulay. Mabuti ang gulay, sabi ng nanay. Kumakain ako ng gulay, sabi ni Galay. Nagalak ang nanay kay Galay. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Unang katanungan, sino ang may gulay? Tama! Si Galay. Pangalawang tanong, anong sabi ng nanay tungkol sa gulay? Tama! Ang sabi ng nanay ay kumain ng gulay. Pangatlong tanong, bakit mabuti ang gulay? Tama! Mabuti ang gulay dahil ang gulay ay masustansya. Ngayon naman ay gumuhit kayo ng mga gulay ni Galay at kulayan ng mga ito. Ngayon ay alamin na natin ang tunog ng titik G. Ito ang titik G. Ito ang malaking titik G. Ito ang maliit na titik G. Ito ay may tunog na G, G, G. Sabihin natin ng sabay-sabay ang tunog ng titik G. Titik G. Ito ay may tunog na G, G, G. Titik G. Ito ay may tunog na G,
G, G. Narito ang mga salitang nagsisimula sa tunog na G. Gaya ng gulay. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Ito ay may tunog na G, G, G. Gulay. Gatas. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Ang tunog nito ay G, G, G. Gatas. Gagamba. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Ang tunog nito ay G, G, G. Gagamba. Gitara. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Ang tunog nito ay G, G, G. Gitara. Gulong. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Ang tunog nito ay G, G, G. Gulong. Gunting. Ito ay nagsisimula sa letrang G. Ang tunog nito ay G, G, G. Gunting. Ngayon ay subukan nating palitan ang unang tunog ng salita upang makalikha tayo ng bagong salita. Palitan natin ang unang tunog ng walis. Palitan natin ito ng letrang G upang makabuo ng bagong salita. Ang bagong salita na ating nabuo ay galis. Mula sa salitang walis, pinalitan natin ito ng letrang G, ito ay naging galis. Paano naman kung palitan natin ng G ang gusto ng letrang H? Palitan natin ito ng letrang H, ang bagong salita ay husto. Paano naman kung palitan natin ng G ng gansa ng letrang B? Magiging bansa. Ang bagong salita na ating nabuo ay bansa. Ngayon ay subukan naman nating palitan ang unang tunog ng mga salitang ito upang makabuo ng bagong salita. Unang salita ay gala. Palitan natin ito ng letrang W. Ang bagong salita ay wala. Gulay. Palitan natin ang letrang G ng letrang T. Ang bagong salita na ating nabuo ay tulay. Ginto. Palitan natin ang letrang G ng letrang P. Ang bagong salita na ating nabuo ay pinto. Gansa. Palitan natin ang letrang G ng letrang B. Ang bagong salita na ating nabuo ay bansa. Gata. Palitan natin ang letrang G ng letrang B. Ang bagong salita na ating nabuo ay bata. Gamot. Palitan natin ang letrang G ng letrang K. Ang bagong salita na ating nabuo ay kamot. Gabi. Palitan natin ang letrang G ng letrang S. Ang bagong salita na ating nabuo ay sabi. Gisa. Palitan natin ang letrang G ng letrang M. Ang bagong salita na ating nabuo ay misa. Gusto. Palitan natin ang letrang G ng letrang H. Ang bagong salita na ating nabuo ay husto. Narito naman ang tamang pagsulat ng malaki at maliit na letrang G. Pag-aralan nating isulat ang malaking letrang G. Isa, dalawa. Pag-aralan naman nating isulat ang maliit na letrang G. Isa, dalawa. Ulitin nating muli mga bata. Malaking letrang G. Isa, dalawa. Maliit na letrang G.
Isa, dalawa. Ngayon naman ay kopyahin ang mga salitang nagsisimula sa letrang G sa inyong kwaderno. Pagkatapos ay basahin naman ang mga salitang iyong kinopya. Narito ang mga salitang inyong isusulat. Gansa, gatas, gulay, gala, goma, gamot, gusali, gitara, gulaman, guwantes, gagamba, gabi. Ngayon, natutunan natin ang tunog ng titik G. Ito ay may tunog na G, G, G. Tandaan, kung papalitan natin ang unang tunog sa isang salita, makakabuo tayo ng bagong salita. Ang wala ay maaaring maging gala sa pamamagitan ng pagpapalit ng W ng letrang G. Ngayon naman para sa gawaing ito, isulat sapat lang ang unang tunog ng bawat mapapakinggang salita kung ito ay letrang N o letrang G. Una, gatas. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang G, gatas. Pangalawa, ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang N, nunal. Pangatlo, gripo. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang G, gripo. Pang-apat, nara. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang N, nara. Panglima, guro. Anong unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang G, guro. Pang-anim, niyog. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang N, niyog. Pang-pito, gusali. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang G, gusali. Pang-walo, gulong. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang G, gulong. Pang-siyam, nayon. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang N, nayon. At pang-sampu, ginataan. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama, ang unang tunog ay letrang G, ginataan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!